Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, VP Sara, unang impeachment, formal na pagsasampo po ng impeachment, kanina po isinagawa, no? Una po yan kasi pwede na naman po sila magsampa. Ito po ay pinangungunahan ng Liberal Party at saka yung Akbayan, yung Ketrillanes, yung Magdalo at iba pang mga civil society members, no? So formal na po sila nag-file ng kaso laban po kay BP Sara, impeachment complaint dito po sa House of Representatives. So tuloy-tuloy na po 'yan. Is either mamaya po papaliwanag natin ng konti. Pero hindi tayo sa merit, no, kasi hindi naman tayo abogado. Kaya lang yung process at saka doon tayo sa political side niyan. Pag-uusapan din po natin, ito po yung naganap po sa EDSA Shrine. Ang dami po kasi nangangantyaw, no? O, asa na kayo? Wala na. Mukhang tanga lang kayo. 7 na lang kayo, yung mga ganon, no? Ako po hindi nasasaktan kasi umattend ako eh. Ilang araw ko doon? 4? 4 na araw ba o 3 araw? Hindi, 4 yata. Kaya naramdaman ko yung hike, yung may pinakamarami at saka yung pinakakonti, naranasan ko rin. Kaya talagang tapos iba yung feeling eh, no? So pag-uusapan po natin yan, yung mga nagdi-dismiss na hindi tagumpay, wala naman kayong sasabihin na matino. Kaya lang baka maapektuhan kasi kaya ko gustong talakayin din to. Baka ay alam niyo yun, maapektuhan yung mga hindi nakarating kasi wala akong problema sa mga nakarating eh. Yung mga nagpunta puro nung height po lalo na nung hindi pa sinasara yung EDSA Shrine. Tiwala po ako na yung na iba yung naramdaman nila, no, yung pagpoprotesta doon at tinitiyak ko na uulit pa sila. Ayun, yung mga nagsabi pong bigo at hindi na uulit, yan nga po, yun po yung mga hindi naman nakarating doon. Marami pong bago, no? Hindi po pwede, talaga real talk, hindi po talaga po pwedeng ikumpara sa EDSA 1 and EDSA 2. Una, before yung EDSA 1 and EDSA 2, wala pa pong internet. Hindi ko alam yung EDSA 2 kung may internet na. Kung may internet man, hindi lahat ng tao, no? 2001, hindi ko alam kung may internet na, hindi katulad ngayon, nasa cellphone lahat ng internet. Baka nung 2001, ang cellphone pa lang natin, yung mga Nokia pa, na pantawag at call and text lang talaga. Wala pa talaga yung internet na iPhone o yung mga cellphone natin na nakakapanood. So, isa yan, no? Isa yan sa pinakamalaking pagkakaiba. Kasi panalong-panalo, makikita nyo po yung mga viewers po ng lahat as in ka ng viewership na 100,000. Million nga kung kukwentahin nyo yung nanonood eh. Million sa lahat ng vloggers, napakaraming vloggers. So ibig sabihin, iba-iba pong tutok at ito ay hindi na po kumbaga, hindi na pwedeng i-deny ng mainstream media yung nagaganap. Kasi sobrang laki. Sobrang dami ng tao na nahikayat nito, no? Kaya ako, hindi sa akin, kung ang intention mo mapabagsak yung, hindi naman ganun yung intention namin mga vlogger eh. Ako talaga, ito po, no, nalilito po ang karamihan. Iba po yung mga organizer. Ang mga vlogger po, ang papel namin, kami yung magbalita sa inyo ng tunay na nagaganap. Wala po kaming time para mag-edit na maipakita lang sa inyo kung ano yung mga masama o mga mabubuti lang, no? Wala po kaming time. Naka-live po eh. What you see is what you get, di ba? Kaya po ito rin, nakikita rin natin yung diferensya nung manunood ka sa mainstream media
ng kaganapan sa mga katulad niyang rally, no? Okay, ako tingin ko malaking bagay yung eto bagamat hindi yung mga vlogger hindi kasama yan, hindi mga leaders, yung mga vlogger hindi po sila matatawag na nag-organize niyang EDSA Shrine na yan. Makikita po natin yung lumalaking papel, no? Lumalaki na po yung papel. Hindi na lang po mga leaders ang may mahalagang papel sa mga ganyang pagtitipon, kung hindi yung pati po kaming hindi po sa inaangat namin yung bangko namin, no? Unti-unti po kami. Unti-unti po yung mga vloggers na katulad ko, nagkakaroon talaga ng papel. Imagine ninyo hindi kasi kami kasama diyan sa mga nag-o-organize niyan. Pero natatawag ka, nagsasalita. Pag nag-edit, kasama na kami ron sa mga... Tapos si Bisdak, nag-EMC. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Malaki yung nagiging papel ng mga vloggers sa lahat ng mga ganitong pagtitipon. At ang pinaka-importante, yung mga vloggers dahil sa kanila nanonood, no? Wala naman. Imagine niyo, wala po talaga siyang kilalang leader na nananawagan. No? Sa vloggers nyo na panood na may pagtitipon diyan, nakakainganyo yung mga vloggers na pumunta ron. Ako personally, maraming mga nanonood sa atin. Maaring narito sila ngayon. Maraming nanonood sa atin ang nagpunta dun. No? Dahil narinig nila, nakita nila na pupunta tayo. Gusto rin nila masaksiyan na panood nila sa mga vlog, mukhang masaya naman. Makakapagbukas ka ng mga saloobin. Yun na lang eh. Yung may pagkakataon kang maibukas mo yung hinaing mo sa gobyerno. At ang maganda po nito, ang dami pong mga nagdi-discuss, marami po tayong natutunan. Sa coverage po ng mga vloggers, marami tayong natutunan na ngayon lang natin narinig. O yung iba, narinig na natin, pero dito kumbaga, natimo na talaga sa isip natin. Yung mga hinahanap na lang na pondo, di ba? Maniniwala kayo, ang gagaling ng mga nakikinig. Na-absorb na nila yung sinasabi sa program. O pati po sa mga ibang bansa, no? Ayaw lang i-recognize ng lahat. Milyon po. Ngayon lang po nagrarally na milyon yung participants. Dahil sila, one way or another, milyon na yung inaabot ng mga live ng mga vlogger. Maski yung mga vlogger na ngayon ko lang narinig, ngayon ko lang nakita. Pag tinignan mo, ang tataas ng mga views nila, libo-libo. EDSA serye ito. Serye ng mga kilos protesta. At least sanay na yung tao ngayon na pag ginawa nyo yung Duterte, pag may ginawa kayong masama sa Duterte, punta kami ng EDSA Shrine o kaya punta kami ng Liwasang Bonifacio o kaya punta kami sa ganitong lugar. Nasasanay na yung tao na hindi nyo pwedeng yung nasasanay yung tao na gamitin yung kanyang people power, yung power of the people. Hindi po yung people power na EDSA, yung power of the people. Yun yung meron. Okay, punta na po tayo rito sa tingin ko na magiging crucial, no? Nagtataka ko na unahan yung Makabayan Black. Kasi Makabayan Black yung maingay. Ngayon, ano mangyayari ba doon? Pwede pa bang mag-file? Sa pagkakatanda ko nung panahon ni Gloria, ewan ko kung nabago na. Sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, nung siya yung presidente, unang taon pa lang may nagpa-file na ng impeachment kay Gloria. Kaya ang rule noon, kung hindi ako nagkakamali, sa pagkakatanda ko lang po to isang beses lang po ang pagpa-file ng impeachment sa loob ng isang taon. Kasi
Kung halimbawa natapos 'to, magpa-file na naman ng panibagong impeachment, wala na pong magagawa yung Kongreso tsaka yung Senado kundi impeachment ng impeachment. So tatapusin nila tong process na 'to. Imagine niyo, no? Kung matutuloy yan. Kaya nga po crucial diyan makikita natin eh. Ang question diyan kasi etong congressman na ano na ng akbayan, eh syempre hindi naman siya kasama doon sa mga ano, 'di ba? Sa mga batikan na mga Quadcom, mga Young Guns. Hindi siya kasama doon eh. Eto si Prekit eh. Ay si Tabingay pala. Ito, Tabingay, 'di ba? Hindi naman siguro nagdodroga yan. Tingin ko riyan Tabingay lang. Yung congressman na sponsor. Okay, tsaka si De Lima ang ginawang spokesperson. Si De Lima po ang ginawang spokesperson ng grupo na nag-file ng kaso. Okay, pwede ba tong kaso na to? Pwede po. Ngayon, ano pong mangyari? O yan, dadalin po yan sa Justice Committee ng Kongreso. Titignan nila kung ito bang ay may substance. Ngiwi. O, ngiwi. May substance ba yung reklamo? Kasi kay Gloria, dun pa lang sa Committee of Justice eh. Tablado na eh. Kaya papile na naman, next year na naman. Pag pinalusot po nila to sa Committee of Justice, magbobotahan po buong yun lahat po ng ano ng mga congressman. At kung hindi ako nagkakamali, dapat maka-arrive sila ng one-third ba? Ng lahat ng more or less 100 ng boboto bago nila dalhin sa impeachment court. Teka, para lang sigurado tayo ha, kung ilan po yung boboto. Baka alam nyo na, sabihin nyo na lang. 1/3, tama tayo. 1/3 of House member. Okay, 1/3 po. So, more or less, mahigit 100 yan. Okay. Pero, pwede nga hindi umabot yan sa plenary. Pwedeng tablahin yan dito pa lang sabihin, walang sustansya ang inyong ano. Walang sustansya ang inyong ano po yung nabanggit ni De Lima? Tignan nyo yung mga nabanggit ni De Lima. Una, hindi maipaliwanag na yung ginastos sa confidential fund. Imaginein po ninyo, hindi raw maliwanag yung pagkagastos sa confidential fund. Kaya yan, durug-durug yan eh. Kung yun po ang basehan nila, yung paggastos sa confidential fund, hindi po uubre yan kasi confidential nga eh. Bakit? Paano, in the first place, paano nyo nalaman na mali yung pagkakagastos? Sinabi ba sa inyo kung paano ginastos?